namin, enhance capacity of all service providers, disaster responders, community actors, and duty bearers on inclusive MHPSS. Kasi trained sila sa MHPSS through kay Ma'am Chin Chin dun sa Provincial Health Office. Of course, the Provincial Health Officer, Dr. Maria Isabel Maquinano, siya yung nag-supervise doon. Pero, hindi siya inclusive. So, yung gusto namin ibahagi is dapat yung MHPSS talaga yung nakakintang sa isip at diwa ng mga responders, ng mga service providers ay inclusive. Pati yung mga elderly, mga PWD, mga pregnant women, at saka LGBT, di ba? Mabigyan din sila ng parang huwag o halaga. Now, identify, so ang activity namin dito, what activities will be needed para makamit namin ang goal na ito. So una, identify service providers who will participate in the training workshop. So dapat pangalanan namin sino ba ang recipient ng training na ito, sino yung mga participants. Specific kami, yung bali may listahan talaga ng kailangan i-train, yung mismong mga nasa battleground o frontline service providers. Another is implement series of training workshops for different groups and offices. So yun, importante yung basics ng MHPSS kasi ang mga responders doon sa amin in particular, alam nila kung paano iligtas ang buhay ng tao, paano i-rescue yung mga biktima ng lindol, ng baha, ng sunog, at saka ng super typhoon o killer earthquake, paano lapatan ng paunang lunas o first aid yung mga nasusugatan. Pero, hindi sila bihasa kung paano maglapat ng paunang lunas sa mga broken hearted. Halimbawa, namatayan ng pamilya, humahagulgol sa iyak, paano mo yun sila kalinganin? Paano mo sila damayan? Paano ka magsasagawa ng counseling at saka paano mo ipapakita yung comfort para maibsan yung kanilang hinagpis? At saka, syempre, yung mga biktima mismo ng kalamidad na yun na nawala na ng bahay, minsan gusto nilang magpatiwakal, paano sila mapipigilan na gumawa ng karahasan sa sarili nila sa pamamagitan ng psychological first aid. Yun, yung mga pyramid of intervention, guiding principles, psychological first aid, paano to integrate doon mismo sa mga core services. And then yung resources o kaya yung venue, saan ba namin isasagawa ang mga training na ito? So, syempre, sa LGU, marami naman tayo mga establishmento na pwedeng mag-cater sa mga training participants. Halimbawa, sa Provincial Convention Center, malaki yun. Pwede doon, pwede house doon ang mga training participants. Sa Provincial Gym, sa City Gym, meron din sa City Convention Center, o City Cultural Center. Pero sa Go Negosyo, Building Conference Hall, malaki yun. Pwede din doon mag-train ng mga responders. Diba? Sa grandstand. So yan. And then, kailangan din namin ng budget. So syempre, hindi pwede na wala kang babayaran sa venue, sa pagkain. Hindi naman sila pupunta kung walang-wala, di ba? So dapat talaga naka-budget na yun. Sapat ang budget. And then, local trainers. Yung mga local trainers talagang dapat may expertise pagdating sa usapin yan, pagdating sa field na yan, para ma-catch up talaga, di ba? Ma-gets ng mga participants kung ano yung dapat nilang gawin para ma-fully capacitate sila sa inclusive na MHPSS.
So ang responsible sector dito, sector organization ay ang City Health Office, Provincial Health Office, at ang counterpart niya ay ang City Disaster Risk Reduction Management Office at Provincial PDRRMO sa province, sa city, CDRRMO. CSWDO sa city, PSWDO sa province. Kasi sa province, nakakonsentrate siya sa mga munisipyo. Ang city, nakakonsentrate siya sa 54 barangays, mainland and island barangays. Ang mga municipalities, may kanya-kanyang barangayan na ini-empower at kinakapacitate naman yan. So, ang target namin na gagawain ang mga ganitong uri ng aktibidad ay next year, between January to December. So, 1 year yan, tuloy-tuloy yan. Para talaga, tawag na ito, talagang magiging bihasa na sila, diba? Knowledgeable na sila, fully capacitated at empowered na sila. Notes namin dito, needs training of local trainers to enhance capacity to train others. Siyempre, kailangan mong i-re-echo yun. Kailangan mo yun i-share sa iba na kapwa mo nandyan sa field na yan. So, yung local trainers, yung pool of trainers, sila rin ay ma-empower din sila para i-capacitate yung iba. Lalo na yung nakababad talaga doon sa community, sa barangay, sa munisipyo. And then, ang focal point namin dito, ewan ko kung sila pa ba, si Winpin Ma at saka si Chinchin Calderon. And then, suggested partners, pero mas maganda kung makipag-tie up yung nakadalo dito sa training ng Kalinawa. And then suggested partner, syempre, ang Department of Health. Kasi ang Department of Health, meron silang curriculum sa MHPSS. Lalo na sa DRIM-H o Disaster Risk Reduction Management in Health. And then, partner din yung City Health Office, yung Provincial Health Office, kasi concerns of health mental health. And then CDRRMO, PDRRMO, because syempre, before, during, and after the disaster or emergency. And with the collaboration of the City Social Work Office and the Provincial PSWDO. Then the barangay local government units, nakita natin dito si Ma'am Lota. And then yung mga local na mga civil society organizations. And of course, ang pinakamalaking ambag ay ang Project Kaginhawa. So may dagdag ko lang talaga, sa ibang mga training namin, MHPSS, DRIM-H, yung parang walang kabuhay-buhay, yung parang lagi kami inaantok, o kaya boring. Pero ang Kaginhawa training, siya yung naiiba, bukod tangi, kasi buhay na buhay. Masigla, engaging, masaya. So, enjoy talaga ang nagpa-participate sa training ng Kaginhawa. Yun ang po.